Isa sa kadalasan na tinatanong sa amin dito sa Diary of an OFW ay tungkol sa family reunification. At honestly, isa ito sa pinakamagandang benefits or privilege natin mga Pilipino na nandito sa Czech Republic, kahit na employer card holder tayo. At marami na rin kami nakausap, napagtanungan at nakapag-discuss kung paano nga ba ang proseso nito. Kaya naman nag-decide na akong gumawa ng isang video specifically na i-discuss ang family reunification process. So dito malalaman natin kung ano nga ba to, ano yung mga dokumento na kailangan nyo ihanda, ano yung mga kailangan nyong gawin para makapag-apply, as well as i-share din namin kung ano yung mga bagay na kailangan nyo i-consider bago kayo mag-apply ng family reunification. So abangan nyo yan dito lang sa Diary of an OFW kung saan family reunification topic tayo ngayon dito. Haba ah. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. So, unang-una sa lahat, ano bang family reunification? So, ang family reunification ay isang proseso na kung saan ang foreigner na kagaya natin na nagtatrabaho dito, naninirahan, employee card holder, ay pinapayagan na magdala ng family member dito. So, kabilang na dyan yung asawa, mga anak, at in some cases, pwede rin ang dependent parent. Base sa mga nakausap namin, nakuha nila yung asawa nila and then nakakapagtrabaho dito, nakuha nila yung mga anak nila at nakakapag-aral dito. Kaya totoo naman na pwedeng-pwede talaga magdala ng pamilya. Pero may mga conditions yan, such as kailangan nakapag-stay ka na dito or nagtatrabaho ka, employee card holder ka for more than 6 months. So napakabilis lang, less than a year, pwede mo nang makuha yung pamilya mo. Ngayon, merong dalawang option or dalawang proseso ang family reunification na pwedeng-pwede ninyong gawin. Una na dyan yung long-term permit for family reunification. So ito yung mas ideal, mas permanente dahil yung family member na kinukuha mo ay magkakaroon ng biometric residence card na kagaya ng residence card natin dito. At ang validity nito ay nakadepende sa validity ng residence card ng family member na nag-reunificate sa kanila. So meaning to say, kung ang family member mo na nagtatrabaho sa Czech Republic ay may 2 years validity, ganun din yung magiging validity ng residence permit mo or residence card mo dito. Ngayon, kung if any case man kinuha mo ay yung asawa mo, magkakaroon sila ng free access sa labor market. So meaning to say, pwedeng-pwede silang magtrabaho nang hindi na kinakailangan pa na mag-apply ng employee card dito. Dahil automatic may free access na sila. At take note, free access sa labor market. So meaning to say, pwede sila magtrabaho kahit saan at kahit kailan nagugustuhin nila dahil yung halos similar na yan sa mga access ng mga lokal. Ang downside lang nito ay medyo matagal ang proseso dahil ayon sa MOI website, tumatagal ito na hanggang 270 days upon nakumpleto mo yung mga dokumento na pinasa mo sa embassy. So medyo matagal yung proseso pero worth it naman kung permanenteng usapan. Ngayon ang pangalawang option mo naman ay yung long-term visa for family purposes. So ito, instead na magkakaroon ng biometric residence card ang family member mo, meron lamang silang visa sticker na ilalagay sa passport nila. At ang validity nito ay hanggang 1 taon lamang, tapos hindi allowed or hindi pwedeng magtrabaho ang family member mo dito. Pero after 1 year, pwede na silang mag-transition from long-term visa to family reunification na. So dito magkakaroon na sila ng biometric card, tapos kasabay na ng validity mo yung validity ng residence card nila, and then may free access na sila sa labor market. So ang kagandahan lang dito is instead na maghihintay ka ng 270 days, meron lamang time frame ang MOI ng 90 to 120 days. So mas mabilis ang proseso ng long-term visa for family purposes. So bago kayo mag-decide na mag-apply ng family reunification dito, magandang alamin nyo muna kung ano yung mas importante sa inyo. Makasama kagad sila at mabilis ang proseso or makapagtrabaho at may permanenteng status dito. Ngayon, ano ba yung mga dokumento na kailangan ninyong ihanda para makapag-apply? So unang-una na dyan yung passport photo, application form, proof of accommodation na i-discuss natin ng mas malawak mamaya, proof of funds na i-discuss din natin, documents proving na relatives kayo such as marriage certificate para sa asawa, birth certificate para sa anak, and then NBI. So, yung NBI ay para sa mga 15 years old above na applicant. And then, kasama na rin dyan yung consent letter para sa mga minor. And take note, kailangan certified, apostilled, and translated lahat ng documents na ipoprovide mo sa embassy.
Ngayon, pag-usapan naman natin yung proof of accommodation dahil meron kayong dalawang option para dito. Una na dyan yung kontrata or yung rental agreement ninyo with the owner. So dito, detalyado ito dahil nakasulat dyan yung pangalan ng owner, address, yung contact number nila, yung kasunduan ninyo, obligations and rights ninyo, yung renta ninyo kada buwan, energy expenses ninyo kada buwan, and so on and so forth. So mas detalyado ito. Ngayon, ito ay hindi mo na kailangang ipa-certified sa Cheska Posta unless photocopy ang ipoprovide mo. So, remember dito kapag photocopy ang ipoprovide mo, always make sure na ito ay verified sa Cheska Posta. Ang kagandahan dito is ang expiration niya kasabay sa kontrata. So, kung gaano katagal valid yung contract, ganun din magiging valid yung kontrata. Kung sakali man na sublease ka, kailangan mag-provide ng another documents proving na ikaw ay ina-allowed na magstay doon. So, you can use the contract between the owner and then yung pinagsasubleasean mo. Pwede rin naman ang SPA. So, yan yung mga dokumento na pwede mong i-provide if any case kontrata ang ibibigay mo sa embassy. Ngayon, yung pangalawang option naman is yung confirmation of accommodation or yung tinatawag nilang doklad o obitovatsi potvrdzenie. So ito naman ay isang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay pinapayagang manirahan dun sa address na yon. So mas simple to, hindi detalyado, pero medyo powerful kasi galing ito kadalasan sa munisipyo tapos verified sa Cheska Posta. So mandatory na verified siya. And then, kailangan maging aware ka rin sa validity dahil ang validity nito ay hanggang 180 days lamang. So, kapag ka nakuha mo yung doklad mo, starting that date, 180 days valid lang ang doklad. So, regardless man kung kontrata or doklad ay ipoprovide mo sa embassy, maganda na may idea ka kung paano nila ito gagamitin bilang basehan sa pagdedesisyon kung i-approve nila ito or hindi. Pinakatinitignan ng MOI ay kung kaya mo ba talagang buhayin yung family member na kinukuha mo sa Pilipinas. So, dahil dyan, magbabase sila sa monthly income mo and then monthly expenses mo. So, kabilang sa monthly expenses ay yung cost of accommodation. At dahil nga ang kontrata ay detalyado na, nakalagay na doon kung magkano yung magiging renta mo per month kasamang energy, then doon magbabase ang MOI. However, kung doklad naman yung i-provide ninyo dahil nga mas simple ito at hindi masyadong detalyado, magbabase ang MOI ayon sa general estimation ng cost of accommodation depende sa lugar ninyo. So meaning to say, kung halimbawa dito sa Yelava ang average cost of accommodation para sa isang flat na depende sa size, no, ay 15,000, dun din sila magbabase. So kung sakali man na may option ka between the contract or doklad, sa tingin ko mas maganda na pagkumparahin mo yung actual rent mo versus yung general estimation ng Ministry of Interior. Dahil kung mas mababa ang renta mo compared sa general estimation ng embassy, then that means gamitin mo yung kontrata. Pero kung mas mababa ang sa general estimation versus sa actual rent mo, mas maganda na mag-provide ka na lang ng doklad sa embassy. Kasi ang pinaka-main goal dito is medyo mapababa mo yung cost of living mo or yung expenses ninyo every month. Dahil nga, doon nagbabase ang MOI kung kaya mo ba talagang buhayin ang family member mo. Dahil nabanggit ko na rin yung expenses, no? Pag-usapan naman natin yung proof of funds. Kasi meron ding mga bagay na kailangan tayo i-consider providing the proof of funds. So, depende kung anong klaseng permit or visa ba ang ina-apply ninyo sa embassy. Kung ito ay long-term permit, dito yung may kasamang biometric card, pwede ka lang mag-provide ng salary statement, confirmation from the employer na usually ay may form na makukuha ninyo sa website. Ilalagay ko yung link sa baba. And then yung form na yun ay kailangan na fill upan or kailangan pirmahan ng employer mo. Kasi parang confirmation yun na nagtatrabaho ka sa kanila plus ganito yung salary ninyo. And then pay slips for the last 3 months. So, hindi mo na kailangan ng malaking pera sa bangko, as far as I know, na parang magpapakwenta show money. Pero magandang idea na rin yan, if any case man, na manghingi ng bank statement ang embassy. Pero kung long-term visa for family purposes ang ina-apply ninyo, ito yung walang biometric at mabilis ang proseso, ay nangangailangan ka na ng ekstrang pera sa bangko. And then yung amount doon ay kailangan pasok sa qualification ng MOI na
specific amount. Like, for example, sa adult, kailangan may nakasave ka na 100,000 crowns per year. And then, para naman sa bata, ay 50,000 crowns per year. And take note, hindi po pwede ang bangko sa Pilipinas. Kailangan ay bangko dito sa Czech Republic. So, kung sakali na long-term visa ang i-apply ninyo, kailangan nyo talagang magtabi ng pera na ilalaan ninyo para sa show money ng family member ninyo. And take note, isang bagay na nilinaw sa amin ng CPIC is hindi po pwede na niloloan ninyo yung pera na gagamitin ninyo as show money. Dahil for any time within that period, pwedeng i-check yan ng embassy. So kung yan ay niloan mo lang, tapos pagka-apply, pagka-approve, tinanggal, and then hindi pa nakiklaim yung visa, magkakaroon kayo ng problema. So it's kind of complicated. Kaya kung halimbawa man na long-term visa ang i-apply ninyo, make sure na pera talaga ninyo at pinag-ipunan ninyo yung nakalagay dun sa bank account ninyo. So, aside sa accommodation, meron pang isang expenses na tinitignan ng MOI kung kaya ba talaga. So, ito yung average cost per person per month. So, merong nakalagay sa IPC website kung ano nga ba or kung magkano nga ba ang average cost ng kada tao dito per month. So, dun sila magbabase. And then, ilalas nila yan sa monthly income mo. Pagka-pasok sa monthly salary mo through your payslips, then may chance na ma-approve ito. Pero kung mas mataas yung expenses mo, magiging expenses mo, then may tendency ma-reject ito. So kung halimbawa, 2 anak ang kukuhanin mo, maganda na tignan mo kung magkano yung magiging average cost of living nila per month, i-times 2 mo, tapos i-add mo yung accommodation ninyo, and then ikumpara ninyo kung mas mababa ba or mas mataas sa average income ninyo per month. So, napag-usapan na natin yung proof of accommodation and proof of funds. Pag-usapan naman natin kung paano ka mag-a-apply. Dahil halimbawa, nag-gather mo na lahat ng dokumento mo, ngayon ang next step ay kailangan mo nang ipasa ito sa embassy. And sa pagpapasa ng documents, hindi ka pwedeng basta-basta pumunta sa embassy dahil kailangan mo munang kumuha ng appointment. So, ang pagkuha ng appointment ay madali lang through email lang. So, kailangan mo muna mag-send ng email sa manila.visa@mzv.gov.cz. So, merong certain official format na kailangang sundin at official instructions kung paano kayo mag-send ng email dito. So, kabilang na dyan yung subject, Zloceni Rodini or family notification. And then, yung date format na date, month, year. Kasi tayo nasanay sa month, date, year. So, dito, date, month, year ang format. And then sa text format, na kailangan nakalagay dun yung pangalan mo, birth date, passport number, and then some attachments. Then sa attachment na yun, kailangan nandun yung copy ng passport ninyo, copy ng passport na nagre-reunificate sa inyo, document na nagpo-proof na relatives kayo, such as yung marriage certificate or birth certificate, and then yung residence permit ng family member ninyo dito. Ngayon, kapag na-send mo na yung email na yan, maghintay ka na lang ng respond from the embassy para sa appointment date. So, sa araw ng appointment, dun mo na dadalahin lahat ng prepare mo na documents. So, dito mo na ipapasa sa embassy. So, importante na yung address na i-indicate ninyo sa embassy, yung ibibigay ninyo sa embassy, ay may access kayo or dun mismo kayo nakatira. Dahil kung sakali na may kulang ay may problema sa documents na pinasa mo sa kanila, i-inform ka lamang through letter or susulatan ka lamang nila. So kung wala kang access doon sa address na yon, may tendency na ma-reject ang application mo dahil wala kang notification na nare-receive sa kanila. So tandaan na parehas dapat ang address or may access ka dapat sa address na binigay mo sa embassy. Ngayon, kung sakaling inaprubahan na ng embassy ang in-apply mo na family reunification, makaka-receive ka ng email from the embassy indicating na successful ang documents na pinasa mo at kailangan mong kuhanin yung visa, pero kailangan mo na rin ihanda yung health insurance mo. Ngayon, pagdating sa insurance, meron kang 2 option kung ano yung ipoprovide mo sa embassy pag claim mo ng visa mo. Una na dyan, yung long-term comprehensive health insurance dito
sa Czech Republic, such as yung VZP. So ito, since comprehensive health insurance ang kinukuha mo, covered na yung buong duration ng pag-stay mo dito. So, medyo magiging mahal ang insurance na kukuhanin mo. Ngayon, yung pangalawang option naman ay yung short-term lamang na valid up to 90 days. Ito yung mga good for travel purposes. At make sure lang na meron kayong necessary and urgent care benefits kapag kumuha kayo ng short-term health insurance. So, since 90 days lamang magiging valid ang insurance mo, pagdating mo dito, kailangan mong mag-transition from that insurance to the comprehensive health insurance dito, such as yung VZP. So, ang kagandahan lang nun is medyo mababa ang magiging expenses mo sa una dahil short term lang, good for 3 months lang. So, medyo mababa ang insurance mo doon. Compared sa babayaran mo yung buong insurance for the whole year, so medyo expensive na yon. Ngayon, pag na-provide mo na yung health insurance mo, nakuha mo na yung visa mo, yehey, makakarating ka na sa Czech Republic. Pero pagdating mo dito, meron ka pa rin mga obligasyon na kailangan gawin, such as kailangan mag-report sa police or sa MOI within 30 days upon arrival. Dahil dito ka kukuhanan ng biometric, at sa biometric date appointment mo ay bibigyan ka na rin ng biometric collection schedule. So, may 2 step ka pang kailangang gawin para officially na maging residente ka dito. Kung iisipin natin, napakasimple lang naman talaga ng proseso, no? I-gather mo yung documents mo, magpapa-appointment ka through email, a-attend ka sa appointment date mo, magpapasa ka ng documents mo, mag-wait ka ng approval within 90, kung short term, 120 days or 270 days, magpapasa ka ng health insurance, pag-approve na yung visa mo, and then, magbabiometric ka dito, kukuhanin mo yung residence card mo kung available man. So, ang pinaka-challenging lang talaga ay yung pag-aayos ng mga dokumento dahil meron na kailangan naka-apostille, kailangan naka-authenticate, kailangan naka-translated sometimes. So, medyo komplikado naman talaga. Pero kung iisipin na kapalit nito ay makasama natin yung mga family member natin dito, ay magiging worth it naman. Dahil sa totoo lang, ito nga ay isang pinakamagandang benefit nating mga Filipino dito. Ang pinaka-importanteng puhunan lang talaga natin dito ay ang pagiging legal, pagiging handa, at pagsisikap na magbigyan ng magandang kinabukasan yung mga family member natin. Kaya bago ka mag-decide na magpa-family reunificate ka, gusto kong pag-isipan mo muna yung mga bagay na isi-share ko sa inyo. Kasi kadalasan, excited tayong makuha yung family member natin. At hindi natin minsan nakikita yung ibang angle, yung mga pwedeng mangyari, yung mga kailangan nating paghandaan sa pagdating nila. Unang-una na dyan yung financial readiness. Kaya na ba? Masusuportahan mo ba sila? Dahil pag nandito na sila, yung renta mo, yung pagkain mo, yung cost of living mo, ay madadagdagan na rin. So ideal kung meron kayong 3 to 6 months na savings bago kayo mag-reunificate, bago mo papuntahin ang family member mo. Dahil yan ay magiging emergency fund ninyo in the future. Pangalawa ay yung housing situation. Usually, ang mga landlord ay medyo mahigpit sa bilang ng tao na pwedeng manirahan sa isang flat. Unless yung landlord ay inallowed kayo ng 10 sa isang 1+1 KK, then it's better. Pero usually may limit ang number ng mga nakatira doon. So sabi sa CPAC, wala namang limit talaga, wala namang by law ay limit sa isang flat as long as papayag ang landlord or ang may-ari or ang owner. So kung pumayag na 4 kayo sa isang 1+1 or 1+1 KK na flat, then it's better kasi kahit papano medyo mababa rin yan. Pero considered na marami kayo, tataas talaga ang renta mo through the energy, through water, electricity, gas, and so on and so forth. So regardless kung gaano kalaki yung bahay mo, tataas talaga ang renta ninyo. And importante na pare-parehas kayo ng address. Isang bagay pala yan na nakalimutan kong banggitin kanina na kailangan kung halimbawa 3 or 4 or 2 ang kukuhanin mong family member, make sure na pare-parehas yung address ninyo. Dahil isa yan sa pagbabasehan ng embassy or ng MOI na dapat nasa iisang flat or nasa iisang address kayo. Another consideration na kailangan mong isipin ay yung
expectation ng family member na dadalhin mo dito. Kasi aminin na natin, iba ang kultura dito, iba yung wika, iba yung tradisyon. So, as much as possible or as early as you can, maganda na i-educate mo na ang family member mo. I-ready mo na sila emotionally, mentally, nang sa ganun ay paglapat nila dito ay hindi na sila culture shock, kumbaga. So, pwede mo nang unti-unti na ituro sa kanila na ganito yung routine, ganito yung buhay dito, ganito yung trabaho dito. Nang sa ganun ay familiar na sila. At as far as I know, bilang mag-asawa, ito yung isang bagay na pinapag-uusapan na dapat, di ba? Pang-apat na bagay ay ang education ng bata. Kasi kung minor ang kukuhanin mo or kung anak mo ang kukuhanin mo, mahalaga na alam mo kung paano mag-enroll, saan sila mag-aaral, saan mo sila kukuhanin ng insurance, ano yung mga kailangan nila sa school, paano yung environment sa school, paano yung teaching sa school, and so on and so forth. So, yan yung mga kailangan mo i-consider kung sakaling kukuha ka ng anak mo. And of course, isasali ko na rin yung health care or yung health insurance ninyo dahil yung mga family member na reunificate mo ay nangangailangan ng insurance dito. Hindi ina-allowed ng Czech Republic na walang insurance ang tao. Kailangan meron laging insurance. So either magbabayad ka ng monthly or quarterly or annual. So depende yan kung ano yung option na gagawin mo. Pero mahalaga ay covered sila at protektado sila through the healthcare system dito. So maganda rin na may idea ka na kung paano yung healthcare system nila dito, saang klinik kayo pupunta, sino yung magiging GP nila, sino yung magiging OB-GYN ng asawa mo, sino yung magiging pedia ng anak mo. So yan yung mga bagay na kailangan mong consider, not just the health insurance, pero kailangan mo rin maghanap ng clinic, ng doktor, paano yung sistema nila. And most importantly, above all the things na mention ko kanina na kailangan mo consider, maganda rin na alam na ninyo yung long-term plans ninyo bilang isang pamilya. Temporary lang ba ito or permanente? Balak mo bang mag-apply? Balak nyo bang maging permanent resident and probably maging citizen dito? Balak mo bang pag-aralin at pag-stayin na dito yung anak mo for the long period of time hanggang mag-college? Dahil lahat ng desisyon na gagawin ninyo para sa pamilya ninyo ay makakaapekto sa future ng pamilya ninyo dito. Minsan iniisip natin ang pinakamahirap na part ay ang pagkuha ng visa para makapunta dito. Pero sa totoo lang, yung visa ay simula pa lang yan. Kasi ang family reunification ay hindi lang para makuha ang asawa, ang anak mo, or family member mo dito. Kundi ito ay paghahanda sa panibagong yugto ng buhay ninyo bilang isang pamilya. Kaya bago ka mag-apply, siguraduhin mo muna na hindi lang handa yung mga dokumento or yung financial ninyo, kundi prepared rin ang emotion ninyo at prepared din kayo sa long-term responsibility na kaakibat kapag magdadala ka ng pamilya dito. Dahil kapag handa kayo ay mas magiging magaan ang transition ninyo at mas magiging maganda ang panibagong yugto ng buhay ninyo bilang pamilya dito sa Czech Republic. So maraming salamat sa panonood. Hopefully, through this video or dito sa family reunification topic ay marami kayong natutunan at nagkaroon din kayo ng konting idea at kaalaman. Kung meron man akong na-miss na mga information or kung may hindi ako nabanggit or kung may mali ako nabanggit, let us know. Nang sa ganun ay aware din kami sa mga pinagsasabi namin dito. At don't forget to follow us, like us, share this information, lalong-lalo na sa mga interesado magdala talaga ng pamilya para matulungan din natin sila. At magkita-kita tayong muli dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento nyo.